Magandang araw mga kabahaw mula dito sa Amerika at mula sa amin ni Roscoe. Hi Roscoe! B! Hi! Hi shoot! Mula sa amin ni Roscoe at mula dito sa aming backyard na puno ng kahoy. So ang itatopic ko ngayon mga kabahaw dito sa aking vlog ngayong araw na ito is about passport. Ako from this Philippine passport to this US passport. Mga kabahaw, kahit dalawa na yung passport ko, syempre mahal na mahal ko yung aking Philippine passport dahil mahal ko ang aking bayan na sinilangan at mahal ko ang bansang Pilipinas. Kaya lang tinakda ng panahon na makarating tayo dito sa Amerika, kaya kailangan nating i-give up yung aking passport for now. Pero magdudual citizen ako next month siguro. Magdudual citizen ako kasi gusto ko pa rin maging Filipino citizen ba? Aside from US passport. So anyway, mga kabahaw, kaya ako ginol itong pagkakaroon ko ng US passport. Anyway, nga pala. Ako palang magpapatunay mga kabahaw na kahit wala kang pinag-aral, hindi naman sa walang pinag-aral, naka-high school graduate din naman ako. Ibig ko sabihin, kahit wala kang degree sa buhay, dahil hindi naman ako nakapag-college, dahil sa sobrang hirap ng buhay noon, at hindi naman ako binayayaan ng katalinuhan, so hindi na ako nag-college. Gusto ko na lang noon, pagka-graduate ko ng high school, magtrabaho ako at makatulong sa aking mga magulang. So anyway, sabi ko nga, ako ang magpapatunay na kahit wala kang degree, kahit ang English mo ay barok-barok, pwede ka pa rin maging US citizen at magkaroon ng blue passport. Mga kabahaw, kaya ko ginol itong pagkakaroon ng US passport. Ginol namin to ng asawa ko. Maraming salamat sa asawa ko. Kasi hindi talaga siya tumigil hanggat hindi ako naging US citizen. Ginol namin to magkaroon ako ng blue passport. Gawa nung first time namin na uwi ng Pilipinas, pagdating sa Japan, pinakuha pa ako ng visa dahil Philippine passport holder lang daw ako. Pero yung asawa ko, hindi na siya pinakuha ng visa kasi US passport holder siya. Ako lang. So, syempre, nagbayad na naman kami. Tapos, naglakad-lakad na naman, nagpil up na naman doon ng papel. Hassle talaga. Kaya, sabi ng asawa ko, i-google natin yan na magkaroon ka ng US passport. At ginol ko rin talaga, gusto ko rin talaga kasi napaka-hassle talaga pag wala kang US passport. Pagdating ko naman sa Pilipinas, hiwalay kami ng linyahan ng asawa ko. Doon siya sa foreign passport, ako naman sa Philippine passport. So tanong-tanong na naman yung immigration doon sa Philippine passport. Kaya pagbalik ko dito, pero syempre hindi ka naman agad makakuha ng US passport. I mean, hindi ka rin makapag-apply agad ng US citizen kasi kailangan mo munang mag-undergo sa mga proseso, like need mo nang kumuha ng 2 years green card, and then pagkatapos ng 2 years green card, 10 years green card na naman, then pagkatapos ng 10 years, hindi mo na kailangan tapusin yung 10 years green card ha. Basta lang 3 years after, kung kasal pa kayo ng petitioner mo, or kasal pa kayo ng asawa mo, pwede ka nang mag-apply ng US citizenship, US citizenship, whatever, or para makakuha ka ng blue passport. So anyway, yun nga, talaga ako, 1 year ang nilaan ko na time para mag-study ng US history. Sabi ko, pambihira, hindi ko nga alam. Sa totoo lang, wag na tayong magplastikan, hindi ko talaga alam ang history ng Pilipinas. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi ko nga alam yung history ng Pilipinas. Yung history pa ba ng Amerika ang pag-aaralan ko? Pastilan. Pero wala tayong magagawa kasi kailangan nating mag-apply ng citizenship dito at para makakuha tayo ng blue passport. So fast forward, sa awa naman ni Lord, at salamat din sa asawa ko dahil hindi talaga siya nag-give up, sa awa ni Lord, naipasa ko naman yung citizenship ko, pag-apply ko ng citizenship. Kaya ako nakakuha ng blue passport. Fast forward, mga 2 weeks ago,
umuwi kami ng Pilipinas ng asawa ko. So first, excited na excited ako kasi first time kong magagamit itong aking US passport. At wala talaga siyang kahasil-hasil pagdating. Pero hindi na kami sa Japan, nag-layover sa Korea na. Yun, medyo wala rin naman problema. Kailangan lang sa Korea mag-fill up ka ng yung arrival slip, parang ganun. So walang problema. Tapos pagdating sa Pilipinas, isang linyahan na lang kami ng asawa ko pareho doon sa foreign passport. And then fast forward ulit, pagdating namin dito sa Amerika, ay ang bilis-bilis. Walang kahasil-hasil pagdating dito sa immigration. Ay wala nang kahasil-hasil. Talagang pinapila lang kami dun sa yung mga US citizen, yung mga US passport dito kayo dumaan, ganyan lang. Wala, ipakita mo lang yung passport mo, you're good to go. Walang kahasil-hasil. Yun ang kagandahan ng pagkakaroon ng US passport. So yung mga Pinay dito na wala pang mga US passport, hay hala, umpisahan nyo nang mag-study ng US history. Kasi hindi mo alam kung ano yung itatanong sa'yo ng officer doon sa US Embassy dito sa Amerika, sa immigration. Kasi sila random question sila So kailangan mong aralin yung 100 question ng US history. Yun. So ako, nagpapasalamat ako sa asawa ko at syempre sa taas dahil hindi niya ako pinabayaan na ipasa ko talaga siya. Isang test lang, wala nang wala nang balik-balik. Bumalik lang ako para mag-oath taking. So yun lang. So, mga kabahaw, wag mawala ng pag-asa. Kasi ako, hindi ko rin naman pangarap to na makarating ng Amerika, pero 'di ba? Kung ano talaga yung gusto ni Lord, talagang ibibigay niya sa iyo nang hindi mo inaasahan. So para sa akin, if this is your if it's meant to be, if it's meant to be, it is really meant to be, and it will happen talaga to you without you knowing it and without you expecting it. So, mga kabahaw, that's all for today. Dahil mag-isip na naman ako kung anong maitatopic ko sa next ko na video, sa next ko na vlog. So, ang masasabi ko lang, kahit saang lupalop ka man dalhin ng kapalaran, kung ano ka, kung sino ka, yun ka. Hanggang sa muli, sa sunod na pod. Bye, Roscoe! Bye!